Hello po sa lahat mga ka-safety. Ayan, at magandang tanghali po. No? Time check is 12:37 PM. Ayan, at sobrang init po ngayon ng panahon. Kaya kung mapapansin nyo, hindi na rin po ako nag-best. Total, wala rin naman pong operation. So, bakit nga ba ako naka-hard hat, naka-uniform, at bakit nga ba ako nandito sa site? So mamaya po pag-uusapan natin yan mga ka-safety. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and like and comment below para sa mga po pwede pa nating i-topic for safety tips. Ayan, at i-share na din po natin sa ating mga kabady, no, sa ating mga kabaro itong video na ito, and I hope na makatulong po sa atin lahat, no, kay baguhan ka man o matagal sa larangan ng pagiging safety officer. So continuous lang po sa pag-share ng ating nalalaman. At ayun nga po mga ka-safety, itatopic po natin ngayon is yung about sa pagmo-monitor, no, monitoring doon sa mga tao, sa mga stay-in, especially sa na maipaalam din natin, no, yung nangyayari na epidemya, laganap na epidemya, virus or salot na yan, no, dito sa ating bansa mga ka-safety, na pinag-iingat natin ang mga tao natin. So ayan nga, bakit nga ba ako naka-hard hat, bakit nga ba ako naka-uniform, at bakit nga ba ako nandito sa site mga ka-safety? Unang-una po sa lahat is daily monitoring, no, sa lahat ng mga stay-in ng mga workers na hindi nakauwi sa kanilang probinsya. So nakakaawa po mga ka-safety kung pababayaan natin eh. At wala silang kumbaga hindi sila updated, no, sa balita, at hindi nila alam yung mga posibleng sintomas ng nasabing nCoV, no, or COVID-19. So kailangan natin ipapaalam natin sa kanila mga ka-safety, at araw-araw natin ma-monitor ang kanilang body temperature. So kung safety ka man sa admin ka man or safety ka man sa subcon ka man, no, kailangan pag-provide natin, no, yung mga contractor, kailangan nila mag-provide ng body scanner, no, yung bang thermometer para ma-monitor natin yung body temperature ng mga workers. So ano ba ang gagawin nating form? So depende po sa inyo yan mga ka-safety, kasi ang ginawa kong form is unang-una dun sa taas nilagay ko dun yung name ng contractor, no, kung anong contractor yon, then date, no, ilagay natin doon yung date, tapos name ng mga workers, then position, at yung record ng kanilang body temperature. So kailangan naka-indicate doon mga ka-safety. Then yun po yung i-compile natin, no, at talagang ikikip natin yon para meron tayong record at nakakasiguro tayo na okay yung ating mga tao, okay yung ating mga nasasakupan. So magbibigay po ako ng isang example, ipapakita ko po sa inyo yan mga ka-safety. Itong ginagamit ko ngayon is yung body scanner, sa tenga naman po ito. So ito po siya mga ka-safety. Ayan, kung mapapansin nyo, meron siyang nozzle. Itong nozzle na to, meron po itong takip, at itong plastic na to na nakalagay dito, disposable po yan, at ilang piraso lang po yan. Kaya ang ginagawa ko, dahil marami yung mga workers, ang ginagawa ko po is inesprehan ko ng alcohol para hindi po na-transfer yung bacteria, dahil nga sa tenga to ginagamit. Kaya po mga ka-safety, kailangan din natin yan. At ito po yung paggamit ko sa kanila, isasample ko po sa sarili ko. Ito, kung mapapansin natin, meron dyan on or recall. Doon sa likod ay nakalagay dyan yung scan. Ayan. So tutunog po yan pag in-open natin mga ka-safety. So ayan, ibig sabihin open na siya. Hindi natin kailangan ipasok sa tenga, bungad lang po. Then pindutin natin. Ayan, tumunog siya. So 36.5. Yan. 36.5 ibig sabihin normal body temperature. So paano ba natin malalaman kung ito ay normal? So 36 point something mga ka-safety is normal body temperature.
huwag lamang tataas ng 37.8. Pag tumaas ng 37.8, alanganin na po yan. So under observation na po yan mga ka-safety. Then kapag meron tayong workers na nagkaroon ng ganon record, kailangan tanongin natin sila kung ano ang kanilang nararamdaman. So hindi naman lingid sa ating kaalaman kung ano yung mga simptomas na binigay sa atin ng mga doctors, ng mga scientists na naka-discover na ng ganyang simptomas, no. So ayun po, kailangan po natin na ipagbigay alam kaagad sa mga workers, tulad ng pagkakaroon ng sipon, dry cough, no, yung pag-uubo, then ano pa, pamamaos, pananakit ng lalamunan, sore throat, then pagkakaroon ng lagnat. So kailangan po mga ka-safety, kasi yung mga workers natin, hindi po yan, minsan hindi yan nagsasabi ng totoo. Kaya kailangan meron tayong body temperature para na monitor natin yung init ng kanilang katawan, kung normal ba o hindi, kung lalagpas doon sa 37.8. So siguro mas maigi na samahan natin sila doon sa mas malapit na hospital para mapatingin natin, mapacheck up natin mga ka-safety. So yun po yung talagang responsibility natin as a safety officer, na magkaroon tayo ng kumbaga konsiderasyon, magkaroon tayo ng pagkukusa sa ating mga nasasakupan mga ka-safety. Although na stop operation ngayon, so hindi naman lahat, no, lahat ng site construction, so stop operation po sila, kasi nga dun sa panukala ng mga gobyerno. So sundin na lamang po natin yung sinasabi ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. At gayon pa man mga ka-safety, kaya ako naka-uniform, no, dahil isa din to sa pagpapatunay na tayo ay isang safety officer. Then may ID tayo na dala para sa checkpoint, kasi napakarami pong checkpoint mga ka-safety. Ilang beses ako na-checkpoint, so mapalad lang talaga na pinapayagan ako mga ka-safety, dahil nga yun yung concern ko. Then kasama ko yung dala-dala ko yung record, no, dala-dala ko yung record ng mga tao. So pinapakita ko sa kanila yun, sinasabi ko kung ano yung purpose ko, na meron akong mga tao na hindi nakauwi ng probinsya na kailangan kong i-monitor araw-araw. So pinapakita ko yung monitoring ko sa kanila. So sir, ito po yung monitoring ko sa mga tao, yan. Then pinapakita ko yung body scanner sa mga tao na ginagamit ko, no, para ma-monitor ang kanilang body temperature. So pinapakita ko yun sa kanila, at hindi na nila tinitignan yung ID ko. Masabi ko lang sa kanila yun at maipakita, pinapaguna nila, pinapapasok na ako nila. So ayun mga ka-safety, at nagkataon lang din na may motor talaga ako, kaya madali din ako nakakarating dito sa aking site, no, sa aking pinagtatrabahoan mga ka-safety. So gaano ba kahalaga na ma-monitor natin ang ating mga tao? So napakahalaga po mga ka-safety, kasi unang-una, virus po yan, serious issue po yan sa ating bansa mga ka-safety, at kailangan hindi lang tayo ang nakakaalam niyan, kundi yung ating mga nasasakupan mga tao, na ipaliwanag natin sa kanila mga ka-safety kung ano yung dapat nilang gawin para maging aware sila, no. So ayun, i-discuss natin sa kanila, sa mga tao, kung ano ang kahalagahan ng pagmamonitor araw-araw ng kanilang body temperature. So kapag i-explain din natin sa kanila yung bang nararamdaman na mga simptomas, kapag magkaroon sila ng gano'n, wag naman sana, no, ipagbigay alam kaagad, no, sa atin bilang safety officer, ipagbigay alam kaagad sa atin, or report agad. Then isa pa, sa kanilang pagtulog mga ka-safety, dapat magkaroon ng adjustment. Hindi kailangan magtabi-tabi, no, kailangan ano sila, magkaroon ng distansya sa kanilang pagtulog, kasi nga iniiwasan talaga yung hawa-hawa na yan, no. Although na wala naman sa kanila, mas maigi pa rin na nag-iingat tayo at nakahanda tayo mga ka-safety. At iyon ang lagi nating ipapaalala sa mga workers, lalo na sa sitwasyon ng ating bansa ngayon, na marami na naitatala na nagkakahawaan, no, o nagpo-positibo dyan sa COVID-19 na yan. So mga ka-safety, ituro din natin sa kanila yung pagiging malinis sa katawan, at paghuhugas ng kamay,
no? At sa kanilang paglalabas dapat nakamas. Kung sila ay pupunta ng palengke ay dapat nakamas sila. Then pagpasok sa site dapat maghugas ng kamay, ng paa, no? Maghilamos, ayan, at magsasabon din, no? At panatilihin din ang pagliligo. So 3 times a day sa pagligo, mga ka-safety. Yun yung ibigay natin sa kanila na itapik natin yung kalinisan tungkol sa ayun nga, tungkol sa kanilang sarili, no? Kasi kumbaga personal na yan, sila na yung magdadala niya, mga ka-safety. So ayun po yung kahalagahan ng pagmo-monitor, mga ka-safety. Ido-document po natin yun na nakakasiguro tayo na walang may nagpo-positibo or walang may kahit man lang sabihin na sintomas, wala tayong kinakikitaan sa ating mga tao dahil nga namomonitor natin sila. So yun po yung kinagandahan nun, mga ka-safety. Kaya po huwag po tayo mahinawa o magsawa, no? Huwag tayong magsawa na magbigay ng paalala, laging paalala sa kanila. Then mag-print na rin tayo, mga ka-safety, ng pagpapaalala yung mga safety guidelines natin para maiwasan yung virus na yan, no? So although na hindi natin nakikita pero nasa sarili natin yan, no? Kung talaga mag-iingat tayo, kaya i-share natin yan sa mga tao, mga ka-safety. Gagawa tayo ng safety guidelines sa kung ano yung po pwede nating gawin, no? Sa ating sarili. So para makaiwas tayo doon sa hawa-hawa na yan. At dahil wala ngang alcohol, yan po pwede na yung Sunrox, Downy and water. Konting Sunrox lang siguro, mga 2 cup na Sunrox, kalahating galon ng tubig, then Downy. Pero hindi naman yung cup na sobrang liit, na mga ka-safety. Siguro sapat na yung kalahating baso ng Sunrox, tapos kalahating galon ng tubig, tapos Downy, no, lagyan ng Downy para hindi amoy yung Sunrox. So ayun, dahil ang Sunrox po ay may kakayahan na pumatay ng bakterya, mga ka-safety. Yun po yung ginagamit din sa pagdi-disinfect. Actually sa mga bombero, mga ka-safety, no, hinahaluan din ng Sunrox yung tubig. Kaya yun po, makakatulong po sa atin yan kung naubusan po ng alcohol. Pwede natin i-share yan sa mga tao, mga ka-safety, at makakatulong po yan. Lagi po tayo mag-iingat, mga ka-safety, at sa panahon ngayon may mga kabaro tayo, may mga kabady tayo na pumupunta din sa kanilang site para bisitahin ang mga workers, ang mga tao, no, na sinisiguro nila na okay ang kalagayan ng mga tao. So yun yung pagkakaroon ng konsiderasyon as a safety officer. Inaalala yung mga tao, no? Kasi kawawa po talaga, mga ka-safety, yung mga tao, yung mga workers na walang alam, no, sa balita. So tayo yung magbabalita para sa kanila. I-update natin sila lagi, araw-araw, mga ka-safety. At ayun nga, kung ikaw naman ay isang safety officer na hindi ka makapunta sa iyong site, so no choice ka, wala kang magagawa, mga ka-safety. Ang gagawin mo lang sa iyong tahanan, pairalin mo yung pagiging safety officer mo sa iyong tahanan. So nandoon yung iyong pamilya, gawin mo kung ano yung magagawa mo, no, doon sa loob ng tahanan para magkaroon din ng seguridad sa kaligtasan ng iyong mga nasasakupan sa iyong tahanan. So kaya ayun, ipag-pray din natin yung ating mga nasasakupan, mga ka-safety, yung mga tao, no, na hinahawakan natin, then yung mga nakakasalamuhan natin, mga engineers, no, lahat-lahat, project manager, yung owner, no, then especially pag-pray din natin itong bansa na to, no, dahil maraming mga apektado na talaga, sobra. At hindi po talaga ito biro, ito ay serious, no, issue dito sa ating bansa. At walang ibang makakatulong kundi ang ating Panginoon lamang na makapangyarihan sa lahat. So lagi po tayong mag-iingat, mga ka-safety, and always pray God first, no, and safety first. So mag-ingat po ang lahat at magpatuloy lamang tayo sa ating larangan, sa ating mithiin sa buhay, pagiging safety officer. Dapat nating isabuhay po yan. Maraming salamat po and God bless po. Mabuhay po kayo.